Araw-araw, pinasasalamatan ko ang Panginoong Diyos. Lola ko po ang nagturo sa akin magdasal. Kasi nung bata pa lang po ako, lagi po niya ako nakakasama. Pagdilat ng mata ko, yun agad yung unang-una kong ginagawa. Ang pagdadasal daw po sa Rosario, ikaw ay malalayo sa lahat ng evil doings. Paiwan ko na ang wallet ko, cellphone ko, pero ito, kailangan nasa bulsa ko parate. Kung meron man talagang forever, kay Jesus Christ yun. Kapag naniniwala ka sa Kanya, walang imposible. Dasal lang.
totoo lang, lahat ng blessing na meron ako ngayon, dahil kay St. Anthony yun. Bata pa lang po ako, tinuturuan na po ako ni Ma'am Carmi Mamorno tumugtog ng piano. Siya po yung dating music ministry head. Siguro, nakitaan niya ako ng potential dati. Tapos yun, tinuruan niya na ako ng mga pyesang pangsimbahan. Dati, pa-extra-extra, singit-singit lang ako sa mga school masses, Sunday masses. Tapos, around October 2011, nag-start na akong tumugtog ng full mass. And then, nagsimula na yung pagkukumit ko sa service nun. Sa totoo lang, lahat ng blessing na meron ako ngayon, dahil kay St. Anthony yun. Sobrang ang raming answered prayer. Tapos, alam niyo yung feeling na parang sobrang ang laki ng gratitude mo kasi sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria at siya ay naglihi lalang na Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao, at nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mabuli sa kaluwalhatian sa langit. Alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sabay po ang lahat. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak na Espiritu Santo. Amen. Pagsiluhod po ang lahat para sa Oratio Imperata, para sa proteksyon laban sa COVID-19. Sumabay po ang lahat. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot, sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong
sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Antonio ng Padua. Ipanalangin mo kami. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak na Espiritu Santo. Amen. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang Miyerkules ng Abo. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay si Reverend Father Bernie Odpina. Magsitayo po ang lahat para sa pambungad na awit. Buksan ang aming puso, turuan mong mag-alala sa bawat pagkukuro, lahat ay makayakap. Buksan ang aming isip, sikatan ng liwanag ng kusang matatakili, tungkuling mabanal. Buksan
kusang matakiling tungkuling mabanal. Buksan ang aming palad, sarili maialay, tulungan mo ihanap kami ng bagong malay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. At sumainyo rin. Magandang gabi po sa lahat mga kapatid. Sa pamamagitan ng Miyerkules ng Abo, sinisimulan natin ang panahon ng Kwaresma, ang 40 araw bilang paghahanda sa misteryo ng Paskwa, ang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Tanda ng pagdadalamhati at pagsisisi, ilalagay sa ating mga ulo ang abo. Subalit itong tanda ng pagsisisi ay dapat na sabayan ng tapat na pagbabalik loob. Sa Griego na salita metanoia o pagbabagong isip at puso. Umaasa tayo sa kabutihan at awa ng Diyos sapagkat batid natin na hindi sapat ang sarili nating kakayahan. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ipagkaloob mong masimulan namin ngayon sa banal na pagkukusang magtiis ng kagutuman, ang pakikipagtunggalian bilang mga kapanig ni Kristo sa aming pagsugpo sa mga salungat sa pamumuhay sa Espiritu, maging amin nawang sandata ang pagtitimpi sa sarili sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Sinasabi ngayon ng Panginoon, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng taos sa puso, hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Siya'y may magandang loob at puspos ng awa, mapagpahinuhod at tapat sa kanyang pangako. Laging handang magpatawad at hindi magpaparusa. Maaaring lingapin kayo ng Panginoon at bigyan ng masaganang ani. Kung magkagayon, mahandugan natin siya ng haing butil at alak. Ang trompeta ay hipa ninyo sa ibabaw ng bundok ng Sion. Iniutos na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon. Tipunin ninyo ang lahat, matatanda at bata, pati mga sanggol at maging ang mga bagong kasal. Mga saserdote, kayo'y tumayo sa pagitan ng pasukan at ng dambana. Manangis kayo't manalangin ng ganito.
Mahabag ka sa iyong bayan, o Panginoon. Huwag mong tulutang kami hamakit pagtawanan ng ibang mga bansa at tanungin, nasaan ang inyong Diyos? Pagkaraan, ipinamalas ng Panginoon na siya'y nagmamalasakit sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon, iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinikilala. Laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon, iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo, ang iyong papaghariin. Poon, iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Poon, iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ako'y sugo ni Kristo. Parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makikipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin. Siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos, sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakikinggan kita sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Tingnan ninyo ngayon na ang panahong nararapat, ngayon ang araw ng pagliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Papuri Panginoon, sa'yo'y inilaan, pananalig pagmamahal, sa'yo'y iniaalay. Papuri Panginoon, sa'yo'y inilaan, pananalig pagmamahal, sa'yo'y
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa mga sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit, kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang inyong paglilimos. At gagantihan ka ng iyong Amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Sa kakamanalangin sa iyong Amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong Amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong Amang hindi mo nakikita, ang siya lamang makaaalam nito. Siya na nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po muli sa inyong lahat, mga kapatid. Sinisimulan na natin ngayon ang Kwaresma, ang 4 na pong araw na paghahanda para sa misteryo ng Paskwa ng ating Panginoong Hesus, ang kanyang pagpapakasakit, kamatayan sa krus at muling pagkabuhay para sa ating kaligtasan. At nais ko munang banggitin ang kaugalian o tradisyon ng bayang Israel, ang kanilang tinatawag na pagdiriwang, ang taunang pagdiriwang ng Yom Kippur. Sa Ingles ay a Day of Atonement, ang araw ng pagtatakip sala ng mga Hudyo sa pamagitan ng mga makapupukaw na mga seremonyas ng pag-aayuno, panalangin at paghuhugas. Ito, mga kapatid, ay binago ng Panginoon nang siya'y dumating at nangaral sa mga Hudyo, at nais niyang bibigyan din ang pagpipigtas ng puso, hindi bestidura.
the rending of hearts, not the garments. Ibig sabihin, ang kaloob-looban na disposisyon ng pag-ayon, paggawa ng kabutihan, panalangin ng lihim. Yan ang ating narinig sa ating ebanghelyo nang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang pag-aayuno, pagpanalangin, paglilimos o paggawa ng kabutihan na ang Diyos amang nasa langit lamang ang nakaalam. Ngayon sa ating kapanahunan, ang Kwaresma ay kakaiba na. Hindi dati, katulad dati na tatanggap tayo ng abo sa pamamagitan ng pagpapahid sa noo, sa hugis ng krus, at yan ang tanda ng ating pagsisisi, pagtalikod ng ating mga kasalanan, pagbabalik loob sa Diyos, pagbabago ng buhay. At ito, mga kapatid, ay nagbago dahil sa kalagayan natin ngayon. Kaya ang ating dating kaugalian ay nagbago. Ilalagay lamang sa ating ulo ang kahit konting abo. Ngunit ito'y nagbibigay sa atin ng alaala. Habang tayo ay nakikinig sa pari o lay minister na nagbibigay ng abo sa ulo, maririnig natin ang sinasabi, magbagong buhay ka at sa mabuting balita sumampalataya. O kaya'y ang gagamitin na mga salita ay alalahanin mong abo ang iyong pinanggalingan at abo rin sa wakas ang iyong babalikan. Ating maalaala ang abo, mga kapatid, dahil tayong nilikha ng Diyos ay mula sa abo o alikabok. At sa ating huling panahon, maging abo na lang tayo siguro o kahit ano ang mangyayari sa lupa kung saan tayo ililibing o kaya sa mga krematore o kahit saan na mga semeteryo. Sa huling araw, tayo ay muling bubuhayin pagbalik ng ating Panginoon upang isasama tayo sa kanyang kaluwalhatian sa langit. At yan nga, kahit na tayo ay abo na o nasa lupa na o nasa krematory at mga semeteryo, tulad sa muling nabuhay na Panginoon, ang kanyang katawan ay maluwalhati. Tayong lahat ay babangon, muling bubuhayin. At kung tayo ay karapat-dapat na isasama niya sa kanyang kinaroonan. Kaya maging sa ating panahon ngayon ay tinatanggap na ang cremation. Dati hindi tinatanggap ang cremation, ngunit ngayon ay tinatanggap na. At yan ang ating saligan sa ating banal na kasulatan na tayo ay nilikha mula sa abo at tayo ay babalik sa abo. At ito, mga kapatid, ay magpapahiwatig sa atin ang ating buhay dito sa mundo ay pansamantala lamang. At kaya habang tayo ay narito sa mundo, ating sikapin na sumunod lagi sa kalooban ng Diyos sa kanyang mga kautusan. At ang pinakamahalaga ay ang Diyos lamang ang nakakikita o nakaalam sa ating mga ginagawa dito sa mundo.
sa ating pag-aayuno, sa buong Kwaresma, sa ating pagpanalangin, at sa ating paglilimos o paggawa ng kabutihan sa ating kapwa, ang Diyos lamang ang nakakaalam. At sa huling araw, ayan ang ating ibibigay na accountability, ang ating mga kabutihan, ang ating mga pagpanalangin at tagos sa puso, at ang ating pag-aayuno na talagang naaayon sa kalooban ng Diyos. At kaya mga kapatid, kahit na sa ating pag-aayuno, pagpamanalangin at sa paggawa ng kabutihan, meron pa rin tayong mga paalaala na susundin natin. Halimbawa, ngayon, araw ng Miyerkules ng Abo, abstinensya from meat. Abstinence from meat. Walang karne. Yan ang ating alituntunin sa ating simbahan. At fasting. Ang fasting, ang ibig sabihin ay isang full meal lamang sa araw ngayon at sa Good Friday, sa Biyernes Santo. At ang edad ay 18 hanggang pataas. So, as Wednesday, ngayon, kung kumain na kayo ng todo kaninang umaga o kaya tanghali, ngayong dinner time, kahit kaunting tinapay na lamang, sakripisyo, fasting. At sa lahat ng mga Biyernes ay abstinence from meat. Bawal ang karne. At magsisimula sa 14 na taon pataas. Yan mga kapatid ang mga alituntunin, mga reminders of fasting and abstinence. Nasa sa atin na yan. Ating ginagawa ng lihim. At balik tayo sa ating sinasabing ang Diyos lamang ang nakakaalam sa ating mga mabuting mga ginagawa at ang ating mga gagawin sa buong Kwaresma bilang paghahanda sa pagdating ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon upang ang ating pagdiriwang ng pinakasentro ng ating pananampalataya, ang kanyang Misteryo Paskwa, ay kaaya-aya at magbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan at kaligayahan, at tayong lahat ay kasama ng ating Panginoon sa kanyang malulhating muling pagkabuhay. Amen. Tumayo po ang lahat. Minamahal na mga kapatid, manalangin tayo sa Amang May Kapal upang ang abong sa ulo natin ilalagay para ipahiwatig ang pagbabagong buhay ay marapatin niyang gawaran ng kanyang pagpapala at malaking pagmamahal. Ama naming mapagpatawad, kinukupkup at itinatampok ang umaamin sa kasalanan at ikinalulugod mo ang nagbabagong buhay. Dinggin mo kami at kupkupin sa pagkakaloob mo ng pagpapala bilang pagtatampok sa iyong mga lingkod na naglalagay ng abo sa ulo. Sa pagganap ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay, marapatin mong kami maging dalisay para sa pagdiriwang ng tagumpay ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Umupo po muna ang lahat at hintayin yung mga ushers para aayusin ang pila sa paglalagay ng abo sa ulo.
So yung pagkatapos po ng lalagay ng abo, katulad ng komunyon, kung saan kayo babalik, paano kumanan, paano kumaliwa.
Sa pagpasok natin sa panahon ng Kwaresma, inaanyayahan tayong tumugon sa Diyos na tumatawag sa atin upang magbalik sa Kanya ng buong puso. Sa bawat panalangin ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Bilang isang simbahan, magkaisa nawa tayo ni Kristo sa Kanyang pagpapakasakit sa pagpasok natin sa panahon na itong ng Kwaresma. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Madisiplina nawa natin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng pag-aayuno at pagsasakripisyo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Imulat nawa natin ang ating mga mata sa mga kapatid nating lubos na nangangailangan sa pamamagitan ng pagkakagawa at taus-pusong paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging masaya at mapayapa nawa sa piling ng Diyos ang mga kapatid nating yumao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. O Diyos na mahabagin, tunghayan mo ang mga kahilingan namin. Nawa, ang mga abong aming tinanggap ay tunay na maging sagisag ng aming pangakong tuparin ang iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Puri ka Diyos sa mga lamig ka sa salimatan sa pagkatang loob. Narito ang aming mayalay mula sa magpapakahan sa mga. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan sa kagandang loob. Narito ang aming mayalay mula sa katas ng ubas at bunga na aming pagawa. Ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang pamamay ka pa ngayon at magpakailaman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Ama makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ginaganap namin ang paghahain ito bilang maringal na pasimula sa 4 na araw na paghahanda. Ang aming kusang pagtitiis at pagmamalasakit ay makapagdalisay nawa sa aming masasamang hilig upang kami
pagindapating makinabang sa iyong anak na para sa amin nagpakasakit bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mo ang aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan ko sa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay mabuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Broderick naming Apostolic Administrator at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at paginapatin kami lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin na mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo.
Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayinyong lahat. At sumayin niyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa lahat, mga kapatid. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo sa katawan ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Antipona sa komunyon. Aani ng kasiyahang bungang pakikinabangan ang nagsasaalang-alang sa utos ng poong mahal sa maghapon araw-araw. Komunyon espiritual. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka sa akin at pinagkakaisa ko ang sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. In itinere
matapos kang yurakan ng mga masasama. Sumilang ang liwanag sa mga nawawalan, tinapay ng buhay, pagkain ng tukha. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ay amin nawang pakinabangan sa pagkakamit ng dulot na kagalingan ng kagutumang kusa naming pinagtitiisan at iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsupo po muna ang lahat para sa ilang paalaala. Inaanyayahan po ang lahat na dumalo sa gaganaping Lenten Recollection sa darating na Sabado, February 20, sa ganap na kapito ng gabi. Ang Recollection Masters po natin ay sina Father Benny Tuason at Father Bernie Odpina. Simula sa susunod na linggo, February 21, tayo po ay magkakaroon ng karagdagang misa sa gabi sa ganap na 7:30. Ito ay tuwing linggo lamang. Inanyayahan din po ang lahat na makiisa sa gaganaping Way of the Cross sa loob ng simbahan tuwing Biyernes sa panahon ng Kwaresma pagkatapos na ika-6 na gabing misa. Maraming salamat po, magsitayo na pong lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Yumuko kayo't hingin ang biyaya ng Diyos. Ilayo nawa kayo sa lahat ng makapipinsala at pagpalain nawa kayo ng bawat mabuti at ganap na kaloob ng Diyos ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Pamalagi nawa niyang nananalahan ang kanyang salita sa inyong kalooban at puspusin nawa niya kayo ng kaligayahang walang hanggan. Amen. Patnubayan nawa kayo ng Diyos sa pagtahak sa kanyang landas upang lagi ninyong mabatid kung ano ang tama at marapat, samantalang kayo ay naglalakbay patungo sa kalangitan na kanyang pamana magpas sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Paalaala po doon sa mga gustong mag-uwi ng abo, humingi po kayo sa lay minister audience kay Charlie. Pwede po kayo magpahid ng abo sa inyong kamag-anak. Pag-uwi ninyo, manghingi na lamang po kayo dyan. May mga nakalagay sa envelope. Sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man, tayo ay nagdadala ng balita ng kaligtasan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sabay-sabay na nag-aawitan ang mga bansa. Ang atas ko sa inyo, mga kaibigan ko, ay magmahalan kayo, tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Ay magmahalan kayo, tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Ikaw ay Pilipino, ikaw ay kapwa ko. Ikaw ay kapatid ko, ikaw ang nalagutan ko. Ikaw ay Pilipino, ikaw ay kapwa ko. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O San Antonio,
pinili ka ng Diyos na ipabatid sa daigdig ang iyong kabanalan upang maakit ang marami sa paggawa ng mga kabutihan. Hilingin mo sa sanggol na si Jesus na hawak mo sa iyong bisig ang mahigpit ko ngayong pangangailangan. Samahan mo ako sa aking panalangin sapagkat ang dasal ng isang banal na kagaya mo ay dinirinig ng Diyos. Pagkalooban nawa ako ng Panginoon ng tanda ng kanyang pagmamahal, pagkalinga at paggabay. Sa tulong mo, naway ipagkaloob niya sa akin ang kaganapan ng buhay at ang pag-ibig na walang hanggan. Amen.